Magandang araw po mga kababayan. Hapon po ng January 1. Medyo tahimik na po yung mga kabataan na nag-iingay pa para sa bagong taon eh nawala na, no? Yung mga putok-putok o isa-isa wala na din. So tahimik na po. Maghahapon na po mag-alas 5 na yata ito. So nais ko pong reaksyonan ang isang topic tungkol sa kagalingan ni BBM as President. Magaling daw po siya ayon po sa post ng isang supporter yata ito ni Lieutenant General Parladi. Magaling na presidente si BBM. Direct to the point na po tayo mga kababayan. Bakit naging magaling si BBM? Po, siya daw po ang tanging presidente na salip na itaas ang ating ekonomiya ay binagsak po niya. Binabagsak po, nangako, ng budol, puro pangako, wala naman po siyang accomplishment, wala siyang legacy. So, ano po ang asahan natin sa kanya? Pinabagsak niya, yung halos po 59 pesos na ang isang dolyar, US dollar. O yan po ba ang legacy niya? Pinakamagaling na presidente pala siya, no? Sabi ng mga nung supporter yata ito ni Lieutenant General Parladi. So, ito dagdag ko na po ito, no? Hindi man ito kasali doon sa 5 dahilan. Sa kalamidad, hindi po siya maasahan. At ano pa pang asahan ng yung mga trolls, mga loyalist ni BBM? Pupurihin ba siya ng mga tao, mga mamamayang Pilipino? Siya ba ay susuportahan? -3, -15. O di po ba? Kaya naman po daw naging -15 dahil lumaban po siya sa korupsyon. Parang pinalalabas po nila ng tagapagsalita ng Malacanang na ang mga Pilipino na siguro yung mga na-interview sa survey ay mga anti-corruption, pabor sa korupsyon dahil talamak ang korupsyon sa atin, di po ba? Talamak ang korupsyon. Pag nanakaw sa pundo ng taong bayan. So, yan po natin makikita na magaling po si BBM. Saka magaling po siyang presidente dahil lahat ng pera ng taong bayan o kaya hindi man lahat, no? Kasi dinidistribute nila sa mga kamag-anak, sa kanyang pinsan, no? Ang pera ng taong bayan. Sa halip na gastusin ang pundo para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino, andon, mali-malita, bilyon-bilyon, nasa kanila, nasa nasa pinsan. Siyempre, pag nasa pinsan, utusan lang naman niya yun, logical
logical po yan na, hati tayo dyan. Ganun yan, di ba, mga kababayan? So, magaling po siya. Magaling na presidente. Para sa akin din lang, ang masasabi ko din, yan, magaling po yan. Walang utang na loob na tao na Pilipino. Mantakin po ninyo ang taong tinanggap ang panunuya, ang panlalait ng mga dilawan, ng lahat ng mga kontra na mailibing ang kanyang tatay sa libingan ng mga bayani. Di po ba? Yung dating presidente lamang na PRRD ang nagpalibing doon kahit na maraming kumukontra. Pero anong ginawa ni BBM? Pinakulong niya, pinakidnap. Pinakidnap po niya. Oh? Sabilitang dinala sa dahig. 80 anyos mahigit na po yon. So, magaling talaga. Magaling si BBM kasi siya ang presidente pero wala siyang nagawa. Di po ba? Oh. Magaling. Magaling si BBM. Sa totoo lang, kung yung minana niya sa dating administrasyon, nabawasan ang mga krimen. Di po ba? Bumaba ang bilang ng krimen na bawasan at kung hindi man naubos ang mga droga. So, isa po yan sa mga legacy nung dating presidente na dapat minana sana nitong kasalukuyan nating presidente. Magaling talaga ito. Magaling po. Tsaka makikita ninyo, kung totoo po yung sinasabi ni Rizal Ontiveros, mga NPA, ni Conti, Attorney Conti Cuno, mga UP graduate po yata yan, mga yan, na yung AJK na commit ni dating PRRD. Kung totoo po yan, sa totoo lang po sa totoo ang nangyari. Ano po ba ang nangyari doon sa mga pulis na pumatay doon kay Ian de los Santos? Yun, nagpa pre-over pa yata ito si Rizal Ontiveros doon sa parang doon ko ba sa exact na kinamatayan ng Ian de los Santos? Sino po ang nagbigay ng hustisya doon? Sino? Matanong ko kayo, Conti, Rizal Ontiveros at saka lahat ng mga NPA. Di ba? Pinakulong yan dating presidente, PRRD. Isa po yan sa mga dahilan kung bakit meron tayong hustisya noong panahon ng PRRD. Ngayon, wala tayong hustisya. Kapag nakursunadahan ka ng mga sindikato ng gobyerno, alam mo naman kung sino-sino pa mga sindikato dyan, mga cabinet members, mga ay, nako. Pag nakursunadahan ka po nila, gagamit lang sila ng tao na bayaran. Isang general na ito galing mo yan sa dahig at ikaw ang sa'yo, promoted ka. Promoted. Tapos, nung hindi na kailangan na yung nagawa na ng taong yun na uto, ang kanyang inuutos sa kanya at tinanggal siya. Nasaan siya ngayon? Kinarma yung isang general na yun. Ang galing mo. Ang galing talaga. BBM.
Ang acronym po ng BBM ay Build Better More. BBM daw po yun. Ayun po ang kanyang flagship na kanyang acronym ng kanyang pamamaraan sa gobyerno. Build Better More. Si dating presidente, yung sinundan po niya, build, build, build. Tatlong B. Ano pong nangyari? Panahon po ng pandemya, maraming salamat po, Panginoon. Para sa akin po, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Binigay mo po sa amin yung isang matinong presidente na kung ngayon po nangyari yung pandemya na yun, patay po ang mga Pilipino. 120 million according to statistics ang population natin. Pandemya. Partida po yan kay partida po yan kay pinakamagaling daw na sabi ng mga loyalist na presidente. May pandemya, lockdown, walang trabaho, pero nairaos po ni PRRD ang pagkain ng mga Pilipino. Nakautang siya, inutang niya yung mga bakuna, pero kino-question po yan ng mga walang hiyang mga walang hiyang politiko, mga walang hiyang civil society. Kino-question nila yung bakuna na bumuhay po sa milyon-milyong Pilipino kontra pandemya o kontra COVID-19. Maglimi-limi naman po kayo konti siya Risa Ontiveros. Isip-isip naman po kayo. Hindi ang AGK po, hindi totoo po 'yun. Ang totoo niyan, maraming involved na PNP officials, maraming mga asset yan, taga-deliver nila ng mga droga. Kung mahigpit si PRRD, sila nagpapatay. Yan ba? Idadatos niyo yung kay PRRD na sa AGK. Ang claim ninyo, 30,000. Ang pinatay ni PRRD, meron ba kayong ebidensya? Maski po yan ay matuloy po yung ICC hearing na yan. Maski matuloy po yan. At may mga abogado naman po yan si PRRD. Hahanapan po kayo ng ebidensya sa 30,000 na yan. Yun ang claim ninyo karma. Kinakarma po ngayon ang ICC, di ba? Nakikialam sila sa mga hindi naman nila membro. Sino po ba ang maraming pinatay na bansa? Sino? World War I. World War II. Ang daming pinatay, yung mga Nazi, German. Mga German po yun. Europe po yan, malapit pa sa Netherlands. German. Nazi. Milyon ang pinatay noon. Diba? Nasa sa inyo po ang mga hindi makataong ugali Mapatay kayo. Yung pong prosecutor ng ICC, yung pala may kaso. Nagkakaso, pinipinturahan mo po ang Mr. Prosecutor ng puti, ng itim ang mga Duterte. Pero ikaw po pala ito may kaso. Nakikialam kayo, yung mga ICC na yan, nakikialam sa US. Anyari po, ay sinanksyon sila ng Amerika.
Yung Russia, pinatulan niya ang mga ICC na yan ng pagkabilanggo, almost 15 years. Ang Amerika, sinanksyon siya ang kanilang mga ang kanilang mga pundo. So, criminal po sila. Di po ba? Mayroon silang criminal mentality, no? Evil intent na pasakitan o pahirapan ang taong gumagawa ng mabuti. Ano ba ang ginawang masama ni PRRD? Pinakain niya sa panahon ng pandemya ang kanyang mga mamamayan, inalagaan po niya. Ginawa niya pong peaceful ang Pilipinas, ang ating mga kabataan, nilalayo niya sa droga, war on drugs, kanya sa pamagitan po ng war on drugs. Natakot sa kanya ang mga adik, naging tahimik po ang ating kalye. Nakakauwi po ang mga nagtatrabaho ng gabi. Nakakauwi ng maayos. Pwede kang maglakad kahit na madilim. Wala pong mga kriminal na nag-aantay sa inyo, hold upin kayo. Pero ngayon, laganap ang droga. Laganap ang droga at saka ang kriminalidad. Laganap. So, magaling ka talaga, Mr. President. Build better more. Anong binibuild mo? Asan ang resibo mo? Meron ka po bang legacy? Yung pinasinayaan na tapos na tulay sa Mindanao. Hindi mo po yun project, sir, Mr. Pangulo. Hindi mo po project yun. Yun po ay foreign funded po yun. Walang ginastos po doon ang gobyerno ng Pilipinas. Pero nung matapos pa, nako, hindi po bubo ang mga Pilipino, mga kababayan, mga loyalista. Ginagawa niyong hero ang isang kamot ang ulo kapag mayroong maliit na problema. Ganun po ba? Ang leader na dapat nating gawing hero? Hero sa inyo si BBM eh. Kakahiya kayo. Mag-isip-isip kayo, konti. Mga, trililing. Mag-isip-isip ka, malapit ka na. So, antayin ninyo na maging presidente si Sara Duterte o Duterte ang pumalit sa national level. Takot kayo eh, di ba? Kasi nung panahon ng ni PRRD, tinayo yung NTFL Cup. Halos maubos po ang persa ng mga makakaliwa. Kaya galit po yung mga kaliwa dahil hindi sila makapag-solicit ng pera, ng contribution sa kanilang mga funder, ang mga nagpa-fund sa kanila, foreign funds. Isa na dyan sa mga, yung mga Europe, yung Europe po, naluloko nila. Kinikidnap nila yung mga katutubo natin, galing sa Mindanao. Tinitrain nila na maging kalaban ng gobyerno, bumabaril ng mga pulis, bumabaril ng mga sundalo. Mga bata pa po yan. So, sino po bang kriminal, mga kababayan po? Ang kriminal, yung mga kasapi ni Risa Ontiveros. Matanong ko lang po kayo. Ano po naman ang legacy nito ni Risa Ontiveros kumpara sa mga ibang mga senador? At ikaw po, Attorney Conti, pag hinuli ang mga judges ng ICC, ewan ko lang kung anong mangyari sa inyo. Ikaw, Trililing, ewan ko lang kung anong mangyari po sa inyo. Hindi ko na pong ang sasama ninyo. Totoo lang po. Ang sasama ninyo, hindi kayo makatao. Gusto nyong parusahan yung taong gumawa ng mabuti sa inyong bansa natin.
Ngayon ba, makalakad ka ba ng safe ngayon sa madilim na lugar? Ang daming nire-rape, mga kabataan, daming droga, daming krimen. No? So, pansamantala, yun po muna ang aking contents po po sa naka-apat na yata akong video ngayon. I-upload ko po ito sa YouTube saka sa Facebook. So, mag-ingat po tayong lahat, mga kababayan. Mag-isip-isip po tayo. At alamin po natin kung sino talaga ang kriminal. O, kung sino talaga ang presidente o namumuno sa atin na gumagawa ng mabuti sa ating kapwa. Lahat naman po tayo may isip. Ang wala lang isip dyan, yung mga lulong sa droga. Hindi, hindi nila alam ang nangyayari. Kasi lulong sila eh. Di po ba? Kamot ulo ka. Kamot ulo ka pag may problema. Sana po, mabago na po ang pamamalakad ng ating mga pinuno sa ating pamahalaan. Wish ko po, sasama na ako doon sa isa rin ako sa mga magwi-wish. Yung sa wish ng isang journalist na sana po mawala na kayong lahat ng mga magnanakaw sa pondo, sa pinaghirapang pera, sa mga taksis ng mamamayang Pilipino. Mawala na po kayong lahat. Oo, di ba? May nababalitaan po tayo ngayon na ang isang sekretary ay hindi na lumalabas. Meron pa daw po yata ang isang congressman. Yeah, balita lang yan, wala pa pong confirmation yan. Pero sana po, mawala na po kayong lahat ng mga kurako. Wish ko po yan, sana maging tahimik na po ang ating bayan, maging maunlad po tayo. Bigyan sana tayo ng mga leaders na matitino, may malasakit sa kalusugan, sa kaunlaran, at kapayapaan ng ating pamumuhay sa araw-araw. At sana, huwag tayong madamay sa gera ng Taiwan at China. Wish ko din na matauhan na po ang ating mga sandatahang lakas ng Pilipinas. Matauhan naman po sana kayo. Huwag kayong pinagmamalaki na ninyo yung 350 na subsistence allowance ninyo na ibinigay ni Romualdez. Dinubli po ang sildo nyo noong panahon ni PRRD. Hindi nyo ba naalala yun? Siyempre, yung sa mga PNCO, sa mga non-commissioned officer, nakakatuwa po yun. Kadagdagan po yung sa kita, 350 subsistence allowance. Ngayon, hindi nyo alam, billion ang ibinibigay sa inyong mga generals. Kaya hindi sila kumikibo dahil siyempre sitting pretty na sila mas malaki sa retirement nila yung yung ibinibigay sa kanila di ba? Sunod kayo ng sunod sa obey lawful orders only. Obey lawful orders only. Di ba? Hindi po ang chief commander-in-chief ang inyong dapat na anuhan, kundi mamamayan Pilipino po. Ang commander-in-chief ninyo po kung ipapangalandakan po ninyo na chain of command, yung chain of command talagang tama po yun kung bukas ang inyong mga mata at isipan kung ano ang ating ekonomiya. Apektado po ang mga anak ninyo, mga apo-apo, mga kamag-anak ninyo sa ekonomiya natin. Apektado po yan, kaya nagbibingi-bingihan kayo
Pero alam naman ninyo na sa mga sundalo, may politika po diyan. May kasama po sa politika kasi sino ba ang mga pumipirma ng mga appointment ng mga generals? Politiko. So tumatanaw sila ng utang na loob at kayo naman, magpasalamat kayo dun sa 350 15 allowance. Huwag nyo nang alalahanin yung isang presidente na nagdoble sa inyong sweldo. Kakahiya kayo. Yan bang mga professionals? Hindi marunong ng arithmetic? Oh? Ang sweldo dati halimbawa, nagsusweldo yung pinakamababang NCO, non-commissioned officer, ng 25,000. Dinubli po yan ng PRRD. O ano po naman ang nagawa nitong ating bagong pamahalaan? 350 sa mga NCO. Dagdag. O 25,000. Dinubli. Pagpalagay ng naging 40, naging 45. Ang sahod nung dating sumasahod ng 20,000, 25,000. Naging 40, 45 mil. Kada buwan po yan, ha? Doon sa 350, kung tutusin po, 11,000 lang po yun eh. Ang idadagdag doon sa sa yung subsistence allowance na yan. Kung 350 araw-araw times 30, mga 10,500 po siguro ang naidagdag sa sweldo nyo. So, dati kang sumusweldo ng 25,000 plus 10,000, 30,500 lang ang take home mo. Pero si PRRD, dinubli ang sweldo nyo. Yung dating sumasahod ng 25, naging 45, 50. Chain of command. To every rule, there is an exemption. Chain of command, susundin nyo yung hindi nyo naintindihan, mga professional na soldiers. Ang ating ekonomiya bagsak. Ang dollar exchange natin ay almost 59 pesos per dollar. Oh? Marami tayong namamatay sa baha. Maraming ghost projects. Yan ay kagagawan po yan ng mga namumuno sa atin. Tapos kayo, professionals kayo. Yan ba? Ang pinaglalaban nyo, WPS. Andun, ang gera, ba't di kayo pumunta? Coast Guard. Ba't di kayo pumunta doon? Girahin nyo yung mga Coast Guard ng China. Ang yayabang nyo. Gusto nyo ng gera. AFP, Chief. Punta ka doon sa West Philippine Sea. Yung mga mangingisda natin, inaapin nila doon, ng mga Coast Guard. Kasi, kinakalaban nyo yung superpower. Professional ka. Di siyempre alam mo kung ano ang ang kakayanan mo laban sa superpower. Umaasa ka doon sa ating mga yung mga kakampi ng mga ibang bansa. Kung magkaroon man ng giyera, uunahin nila ang seguridad ng kanilang bansa. Ayusin nyo naman, i-chip. Ayusin nyo naman ang pagiging professional ninyo. Makisali kayo. Kasi Pilipino din kayo eh. Yung mga pari, nakikisali na sa politika. Gusto nilang ipa-impeach si BP Sara. Maski na walang kasalanan yung tao. Ano ba ang kasalanan nun? Ay sabi ng kuwa. Maayos ang pagkakagastos doon sa 125 million. Ang idinadamay nung sa impeachment yata, yung panahon pa ng ini-improve pa yung Davao eh. Davao nung siya ay mayor pa. Huwag yun. Ang ano ninyo, yung siya ngayon, BP Sara siya. Sino ba nagpatino sa DepEd? Mga tanga kong mga kontra sa Duterte. Tatanga nyo. At saka wag po kayong maniniwala sa sundalong kanin na yan. Kasi yan po ay
nireject yan ni PRRD na maging Vice President. Nireject po yan, kaya yan ay sa galit niya sa dating presidente, ayun, nakikipagkutsabahan siya. Sa totoo lang po, kumita po ng malaking pera yan sa backdoor negotiation sa WPS. Kung sa panahon nila, nakuha yung Scarborough Shoals, nakapagpagawa ng garrison ang China. O bakit hindi nyo imbestigahan yan? Saan nanggaling yung Saan nanggaling yung mga lupa na itinambak doon sa Bahura? Galing ng Pilipinas po yan. Ang balita ko, 2-3 bundok yata ang giniba para lang maibigay dyan sa pagpapagawa ng garrison. Po kayo, taas ng dugo po ang mga ginagawa ninyo. Sundalong kanin, nakinabang po yan. Yung iis po ng, may balita po yun yung iis ng dating administration, yung iis ni Pinoy. Sako-sako po. Sira ang bayad po doon sa lupa na ibininta nila doon sa paggawa ng sila po yun. Gobyerno natin ang nagpagawa niya. Tapos, i-claim ninyo, ipaglalaban nyo sa mga sundalo, ipaglalaban nyo yun. Tayo po dito, hirap na hirap po tayo. Dito muna, unahin nyo po muna ang internal nating problema. Makialam kayo dahil may mga kamag-anak naman kayo, may mga anak kayo Nakakaya kayo, professional po no, hindi naman nyo naintindihan ang pagiging professional ninyo. Pasensya na. Pasensya na po. Napapalaot po ako ng aking reaction, comments, opinion. Sa lahat po ng makaka-view ng aking video, kung maaari po, paki-like niyo, paki-share. Kung ito po naman ay kapag-pakinabang. Upload ko po ito sa Facebook at saka sa YouTube po. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat, mga kababayan. Kung may lumabas po diyan na subscription, kasi hindi pa po ako marunong diyan sa sa subscribe na yan Hindi pa ako nagre-recognize ng Facebook at saka YouTube kasi ang gamit ko lang naman po cellphone isa lang po yung cellphone ko. Gumagawa lang ako ng sarili kong reaction TV. So, pasensya na po. Mahirap lang po ako po, mahirap lang. Nakikita niyo sa background ko, mga maliit lang na kwarto ang aking paikot-ikot lang doon sa kwarto ko. Hindi ko alam kung may mga nakasabit. Pasensya na po kayo. Pero kung magkakaroon sana ako ng laptop, maging maayos po ang aking pagbablog o aking paggagawa ng video. Baka po maawa ang Panginoon o maawa yung mga yung nanonood diyan, manonood. Baka mag-comment po kayo kung pwede magkaroon ako ng laptop para maging maganda po ang aking pagbablog. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Wish ko na sana mawala na po ang mga magnanakaw sa gobyerno, mga nangungurakot sa pondo natin. Sana po mawala na po silang lahat, mga sindikato ng gobyerno. Maraming salamat.